Maraming bansa ang mas mayaman, mas malaki, at mas maingay kaysa sa Pilipinas. Ngunit wala ni isa ang nakapagpatigil sa mundo upang lumingon ng may kaparehong damdamin. Nang umagang iyon, tila normal ang pag-ikot ng mundo. Masikip pa rin ang tren, puno pa rin ng mga ulat, numero, at malamig na wika ng kahusayan ang mga internasyonal na pagpupulong tulad ng dati. Ngunit isang balita ang mabilis na kumalat. Pinupuri ang Pilipinas bilang isang bansang sinisimulan ng tingnan ng mundo sa bagong pananaw. Hindi na lang ito lupain ng turismo, ngiti, o masarap na pagkain, kundi isang bansa na may mas malalim na bagay, isang bagay na hindi masusukat ng GDP o ng kapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Ang balitang ito ay nakarating sa isang lalaki, isang 59 taong gulang na pinuno ng ground operations na naniniwala mula pa noon na ang kadakilaan ng isang bansa ay dapat patunayan sa pamamagitan ng sistema, kaayusan at resulta. Hindi niya gustong magbakasyon sa Pilipinas. Gusto niyang suriin kung sa ilalim ng lahat ng papuring iyon, ang bansang ito ay may tunay na halaga o isa lamang ilusyon na pinaniniwalaan ng mundo. Matapos basahin ang mas maraming ulat at pagsusuri, hindi naging kasing excite si Matias ng ibang tao. Sa katunayan, habang mas marami siyang binabasa, mas lalo siyang kumakalma. Ang kalmadong uri na nangyayari sa isang taong nagsisimula ng gumawa ng seryosong desisyon. Siya ay uri ng tao na hindi madaling maniwala sa mga papuri, magmula man ito sa media, mga akademiko o mga pandaigdigang organisasyon. Para sa kanya, ang mundo ngayon ay masyadong mahusay sa paglikha ng imahe. Maraming bansa ang kayang magpakita ng kanilang sarili bilang kahanga-hanga sa pamamagitan ng mga kampanya, magagandang salita, at maayos na pagkatha ng mga kwento. Ngunit bilang isang taong nakasama ang tunay na sistema ng trabaho sa buong buhay niya, naniniwala siyang kapag mas nilapitan, ang pinakamahusay na imahe ay madalas na nagpapakita ng mga tahi nito. Si Matias, 59, ay nagtatrabaho sa ground operations ng isang paliparan sa Europa sa halos 3 dekada. Hindi siya uri ng executive na magaling lang magsalita. Sa mga gabing may snow na halos magsara ang runway, sa sunod-sunod na pagkaantala ng flight, sa galit na pasahero, sa mga sistemang bumagsak at kailangan hilahin pabalik sa pamamagitan ng tumpak na desisyon sa loob lamang ng ilang minuto, siya ay laging naniniwala na ang kredibilidad ng isang manggagawa ay hindi nasa ngiti, kundi sa pagpapanatili ng pamantayan kapag malapit ng gumuho ang lahat. At dahil matagal na siyang nabubuhay sa ganoong mundo, mas iginagalang niya ang mga bagay na nahahawakan kaysa sa mga bagay na maganda ang pagkakasalaysay. Nang mas madalas nang lumabas ang pag-uusap tungkol sa Pilipinas sa kanyang industriya mula sa pagiging destinasyon lamang ng turismo, ito ay tinatalakay na sa ibang paraan. Bansang may mainit na puso ang mga tao, bansang may serbisyong may puso, bansang pinagsama ang kultura at modernisasyon ng kamangha-mangha, bansang maraming sektor ang may lakas mula sa komunidad at espiritu ng mga tao. Pinakinggan ni Matias ang lahat ng iyon nang may walang emosyong mukha. Hindi siya tumawa nang may pangungutya, ngunit hindi rin siya niniwala. Pakiramdam niya ay masyadong maganda ang mga paliwanag na ito. Napakaganda na halos nagiging abstrakto, at ang mga abstrakto ay madalas na humihina kapag sinubok ng katotohanan. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, sinabi niya kay Helena, kanyang asawa, nang simple na gusto niyang bisitahin ang Pilipinas minsan. Ngumiti agad si Helena dahil para sa kanya, ang Pilipinas ay larawan ng mga lumang simbahan, mabangong pagkain na mayaman sa pampalasa, mga palengke sa umaga, tawanan, at ang sikat ng araw na mas malumanay kaysa sa Europa sa taglamig. Ngunit iba ang pag-iisip ni Matias. Hindi niya tinanggihan ang mga alindog na iyon. Ang nakahatak sa kanya ay hindi ang kagandahan, kundi ang tanong. Gusto niyang malaman kung sa ilalim ng magandang reputasyong iyon, mayroong ba talagang nakatayo? May malakas ba na sistema? May disiplina ba? May profesionalismo ba na hindi lang isang imahe? At ang pinakamahalaga, ang tinatawag na alindog ng Pilipino ay kasanayan lang ba sa pagtanggap o tunay na halaga na nakaugat sa pag-iisip ng mga tao? Sinimulan niyang planuhin ang kanyang paglalakbay sa paraan ng isang nagtatrabaho kaysa sa isang turista. Pinili niya ang Maynila bilang panimulang punto dahil ang kabisera ang lugar kung saan pinakakaunti itinatago ng isang bansa ang katotohanan. Ang malalaking syudad ay kadalasang nagtutulak sa lahat upang magpakita.
Parehong lakas at kahinaan, kaayusan at kaguluhan, tunay na kalidad at mga ilusyon na pinananatili ng public relations. Nagpareserba siya ng flight na may connecting flight, inayos ang oras upang maging medyo masikip, at sinadya niyang huwag hayaan ang kanyang sarili na maging isang bisita na tumitingin sa lahat sa pamamagitan ng romantikong damdamin. Sa loob ng ilang araw bago ang pag-alis, siya ay naging parang isang binata muli sa isang paraan, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa instinct ng isang taong malapit ng mag-imbestiga ng isang bagay. Nagbasa siya tungkol sa Ninoy Aquino International Airport, nagbasa tungkol sa sistema ng transportasyon, nagbasa tungkol sa turismo, serbisyo, at ang papel ng kultura sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nakakita siya ng mga larawan ng syudad na puno ng kawili-wiling mga pagkakaiba. Matataas na gusali katabi ng lumang simbahan, modernong kafe malapit sa tradisyonal na palengke, negosyante na dumadaan sa pari sa umaga. Tiningnan niya ang mga larawang iyon bilang isang tao na ayaw pa ring madaling mapahanga dahil habang mas nagiging perpekto ang isang bagay, mas gusto niyang malaman kung ano ang pinagmulan ng pagiging perpektong iyon. Nang lumapag ang eroplano, nalulan niya at ni Helena sa Maynila. Agad na sinalubong sila ng mainit at maalinsangang hangin ng Asya nang bumukas ang pinto ng terminal. Hindi ito katulad ng hangin sa kanilang bansa, hindi lamang sa temperatura, kundi sa pangkalahatang kapaligiran na may kasamang paggalaw, amoy ng mga tao, ingay ng anunsyo, gulong ng bagahe na hinihila sa makinis na sahig, at ang takbo ng buhay na tila mabilis ngunit hindi matigas. Sinuyod ni Matias ang kanyang paningin sa paligid ng natural. Nakakita siya ng mga turista, mga manggagawa, mga pamilya, mga pari at mga empleyado sa iba't ibang uniforme. Ang lahat ay tila gumagalaw ng sabay-sabay, na parang ang syudad ay humihinga sa lahat ng oras. Ngunit kahit na siya ay nasa isang bansa kung saan maraming tao ang dumating upang magpahinga, hindi pinabayaan ni Matias ang kanyang sarili na sumunod sa damdaming iyon. Tiningnan niya ang mga counter ng serbisyo, ang direksyon ng daloy ng pasahero, ang koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal, ang lengguwahe ng katawan ng mga empleyado kaysa sa arkitektura. Pinakinggan niya ang tono ng boses kaysa sa musika sa loob ng gusali. Interesado siya kung paano pinapanatili ng mga Pilipino ang pagiging magalang sa mga sitwasyon kung saan kailangan nilang harapin ang maraming tao. Napansin niya kung ang kanilang ngiti ay isang ngiti para sa tungkulin o isang ugali na nanggagaling sa nakasanayang paggalang sa iba. Habang mas lumalalim siya sa lugar ng pagpapalit ng flight, mas lalo niyang naramdaman na tama ang ginagawa niya sa pagtingin ng personal dahil ang ilang katotohanan ay hindi kailanman mauunawaan mula sa isang ulat. Kahit paano pa man isulat ang artikulo, saan man ituro ang mga numero, hindi pa rin ito katumbas ng makita kung paano tinitingnan ng isang tao ang isa, kung paano hinaharap ng isang organisasyon ang kaguluhan, o kung paano ipinapakita ng isang bansa ang sarili nito sa pamamagitan ng maliliit na detalye ng hindi namamalayan. Nagsimula siyang maghambing ng tahimik sa kanyang isip sa mga nakasanayan niya sa Europa. Ilan ay inamin niyang mas mahusay kaysa sa inaasahan, ilan ay hindi pa rin niya lubos na pinaniniwalaan, at ilan ay nagparamdam sa kanya na ang bansang ito ay maaaring may mas maraming nakatagong taktika kaysa sa sinasabi ng pangkalahatang imahe nito. Tahimik na nagtanong si Helena na matagal nang napapansin ng kanyang asawa kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa Pilipinas sa unang oras. Maikling sumagot si Matias na masyado pa itong maaga. Ang sagot na iyon ay tila karaniwan, ngunit sa katunayan, puno ito ng kahulugan dahil kapag sinabi niya iyon, nangangahulugan na hindi pa rin siya pumapayag na magdesisyon, at para sa isang taong tulad niya, ang hindi pa rin pagdedesisyon ay senyales na may isang bagay na nagsisimula ng magparamdam sa kanya na mag-ingat ng higit pa. Marahil, hindi kasing simple ang bansang ito tulad ng kanyang iniisip, at marahil, ang pinag-uusapan ng mundo ay hindi lamang isang ilusyon ng turismo tulad ng kanyang inisip. Sa kabila nito, hindi pa rin nawala ang kanyang pag-iingat. Nananatili itong tahimik sa loob, tulad ng isang inspektor na hindi pa nagtatago ng panulat, hindi pa nagpipirma ng certification, at hindi pa madaling naniniwala sa anumang bagay. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad sa daanan ng paliparan, nang bahagyang bukas lamang ang kanyang puso, nang hindi nalalaman na sa lalong madaling panahon, ang bansang kanyang sinadya upang pag-aralan ay hindi magpapakita sa pamamagitan ng anumang malaking paliwanag,
Ngunit magsisimulang yanigin ang kanyang mga dating paniniwala sa pamamagitan ng isang maliit na pangyayari, isang pangyayari na magpapabago sa kanyang paglalakbay na ito. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsimula sa isang magandang larawan o sa isang madamdaming pangungusap. Nagsimula ito sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan na, sa kanyang pananaw, ay hindi dapat naging problema sa simula pa lang. Matapos makapasa sa iba't ibang checkpoint sa NAIA, kinailangan nilang magpalit ng flight sa masikip na oras kaysa sa orihinal na plano dahil sa ilang pagkaantala sa daan na nagdulot ng sunod-sunod na paggalaw ng lahat. Para sa karaniwang manlalakbay, ang ganitong bagay ay maaaring isang simpleng nakakainis na sitwasyon, ngunit para kay Matias, isang taong halos buong buhay, ay nakasama ang minuto at segundo na nagdidikta ng kapalaran ng bawat flight. Ang maliit na pagkaantala ay hindi maliit na bagay. Ito ay pagsubok sa sistema. Ito ay panahon na magsasabi kung ang isang organisasyon ay may tunay na kalidad o wala. Naglakad siya ng mas mabilis ng automatiko. Iniskanskan ng kanyang mga mata ang mga signpost ng koneksyon. Tinatantya ang oras, tinatantya ang distansya. Kinakalkula ang mga posibilidad sa kanyang ulo ng tumpak na tila nasa operating area siya ng isang paliparan sa Europa. Sumusunod si Helena ng bahagya sa likuran, ngunit hindi siya nataranta. Naniniwala pa rin siya na magiging sapat ang lahat dahil sa kanyang karanasan, ang ganitong sitwasyon ay may espasyo pa para pamahalaan kung sapat ang flexibility ng sistema, kung mayroong tao sa ground na nakakaunawa na ang pagkakaiba sa pagitan ng huli na at pwede pa ay minsan hindi lang numero kundi desisyon ng mga manggagawa. Nang dumating sila sa gate, agad niyang nakita na hindi na ito ang kapaligiran ng huling grupo ng mga pasahero na sasakay. Sarado na ang barricade, inaayos na ng ground staff ang ilang dokumento at ang takbo ng lugar na iyon ay nagbago na mula sa pagsasakay patungong sarado na ang proseso. Naramdaman ni Matias na parang may bumangga sa kanyang dibdib. Hindi niya agad tinanggap ang tanawing iyon. Lumapit siya sa isang babaeng staff nang may kinokontrol pa rin ang sarili ngunit matatag na kilos upang ipaalam na hindi siya isang pasahero na madaling susuko. Mabilis niyang ipinaliwanag na may kaunting pagkaantala ang nakaraang flight. Naglakad siya at ang kanyang asawa nang walang tigil sa buong daan. Itinuro niya ang oras sa relo. Ipinaliwanag niya na, mula sa pananaw ng ground operations, ang ganitong sitwasyon ay maaari pa ring tulungan kung may epektibong koordinasyon. Nagsalita siya ng may sistema, malinaw, maigsi, at puno ng wika ng tunay na manggagawa, hindi ang pagrereklamo ng isang pasahero na walang dahilan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siya na kapag nakita ng kabilang panig na naiintindihan niya ang sistema, mas bibigyan siya ng flexible na pagtrato. Ngunit ang babaeng staff na iyon ay tahimik lamang na nakinig bago sumagot ng may malumanay, magalang, at matatag na boses na ang gate ay sarado na alinsunod sa proseso at ang huling operasyon ng flight ay tapos na. Hindi na maaaring tumanggap ng karagdagang pasahero. Hindi siya nagsalita ng masyadong mabagal at hindi nag-aatubili. Hindi nagpakita ng takot sa paghaharap. Nagsalita siya tulad ng isang taong alam na alam ang kanyang tungkulin at kasabay nito, sinisikap pa ring panatilihin ang dignidad ng taong nasa harapan niya. Ang sagot na iyon ang nagpadagsa ng galit kay Matias. Hindi siya nagtaas ng boses ng walang galang, ngunit ang katigasan sa kanyang tono ay nagsimulang maging malinaw. Sunod-sunod siyang nagtanong. Kinuwestiyon niya ang haba ng oras. Sinubukan niyang ipaliwanag na maraming paliparan sa Europa ang nakapagpapanatili pa rin ng ganitong sitwasyon kung mabilis na magdesisyon ang mga staff sa ground. Nagsalita siya tungkol sa mga connecting passengers, tungkol sa kahalagahan ng pagkokonekta ng mga sistema, tungkol sa epekto ng paggamit ng mga patakaran nang hindi isinasaalang-alang ang konteksto. Ang bawat pangungusap niya ay tulad ng matalim na kutsilyo ng isang taong tiyak na nakatayo sa katwiran. Gayunpaman, ang natanggap niya ay hindi pagtatanggol. Ang babaeng staff na iyon ay nanatili sa kanyang dating kilos. Humingi siya ng paumanhin na hindi niya kayang tulungan sa gusto nito. Ngunit kasabay nito, nagsimula siyang mag-alok agad ng mga bagong opsyon. Inirekomenda niya ang service point para sa pagpapareserba ng susunod na flight. Sinuri ang posibleng ruta at tinawag ang isa pang staff upang tumulong sa karagdagang detalye para sa kanila. Hindi nila pinabayaan si Matias na magalit mag-isa, hindi nagpakita ng pagkaasar at hindi sumagot sa pamamagitan ng pader ng malamig na burokrasya na nakita niya sa maraming bansa. Ngumiti pa rin sila,
ngunit hindi iyon ngiti na umiiwas sa problema. Ito ay isang ngiti ng taong tumatanggap ng hindi pagkakaunawaan ng kabilang panig, ngunit hindi napapalalain ang sitwasyon. Iyon ang lalong nagpagulo kay Matthias sa paraang hindi niya namalayan. Isang bahagi ng kanyang sarili ay galit pa rin dahil sa kanyang lohika. Ang bagay na ito ay isang pagkabigo ng flexibility. Ang isa pang bahagi ay nagsisimulang matigilan sa mga bagay na hindi magkakatugma. Ang kanilang pagiging magalang ay hindi mahina. Ang kanilang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang hindi sila propesyonal. At ang kanilang hindi pagtalima sa kanya ay hindi sinamahan ng malupit na pagtrato. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa siya handang tanggapin ang pagiging komplikado niyon. Lumabas siya nang may sama ng loob. Ang unang kaisipan na malinaw na nabuo sa kanyang isip ay, marahil, ang labis na pinupuri ng mundo sa Pilipinas ay balat lang na mukhang malambot. Sa ilalim ng mga ngiti at magalang na salita, ang sistema ay maaari pa ring matigas tulad ng ibang lugar na binalot lamang ng mas malumanay na tono ng boses. Hindi niya sinabi ang kaisipang iyon, ngunit sa pagtingin ni Helena sa kanyang mukha, agad niyang naintindihan na may hinuhusgahan siya. Kinailangan nilang baguhin ang plano at gumugol ng ilang oras sa paliparan upang ayusin muli ang kanilang paglalakbay. Nakaramdam si Matthias ng pagkadismaya na mahirap itago. Ayaw niya ng pagkaantala. Ayaw niya ng pilit na paghihintay, at lalong ayaw niya ng pakiramdam na mali ang kanyang pagtantya sa sitwasyon, kahit na maliit lamang. Para sa isang taong buong buhay ay nakasama ang pagkontrol sa mga pagkakamali. Ang maliliit na pagkabigong ito ay kadalasang hindi nagtatapos sa abala, kundi tahimik itong nakakaapekto sa panloob na dignidad. Umupo siya ng tahimik, pinagmamasdan ng mga taong dumadaan, ang mga anunsyo sa screen, ang mga staff, na patuloy na nagtatrabaho sa ilalim ng matatag na ilaw ng malaking paliparan na ito. Paulit-ulit siyang nag-isip tungkol sa pag-uusap kanina, nang higit sa kung ano ang handa niyang tanggapin, sinuri niya ang kanyang sariling mga salita, ang kilos ng mga staff, at sinubukang humanap ng dahilan upang kumpirmahin na tama siya. Ngunit habang mas iniisip niya, mas lalo niyang naramdaman na mayroong isang napakaliit na bagay na nagkakagulo sa kanyang isip, tulad ng hindi nakikitang dumi na nagpapahirap sa paglalakad. Dahil kung titingnan ng patas, hindi naman pinalala ng mga staff na iyon ang sitwasyon. Hindi nila siya minamaliit. Hindi nila ibinabalik ang responsibilidad sa kanya. Hindi nila ginamit ang mga patakaran bilang walang kaluluwang panangga. Magalang silang tumanggi. At nang tumanggi, buong responsibilidad pa rin nilang pinamahalaan ang problemang nasa harapan. Hindi nila ibinigay ang gusto niya. Ngunit hindi rin niya naramdaman na pinabayaan siya. Para sa maraming tao, iyon ay maaaring karaniwan. Ngunit para kay Matthias, hindi iyon karaniwan dahil ang mundo ng trabaho na kanyang nakasanayan ay nagturo sa kanya ng iba. Madalas, sa maraming lugar, nakita niya ang mga tao na ginagamit ang mga patakaran upang protektahan ang kanilang sarili, hindi upang protektahan ang sistema. Nakita niya ang mga tao na nagsasalita ng may katwiran ngunit nagpaparamdam sa kabilang panig na walang halaga. Nakita niya ang serbisyo na kumpleto ang proseso ngunit lubos na kulang sa pagkatao. Ngunit dito, may isang bagay na iba. At habang mas naiiba, mas lalo siyang hindi sigurado kung ano ba talaga ang kanyang ikinagagalit. Ang pagkaantala ng flight o ang katotohanan na ang kanyang pinaniniwalaan ay nakakakita ng bagong anyo na hindi pa niya maipaliwanag. Tahimik na inilagay ni Helena ang kanyang kamay sa likod ng kamay ni Matthias nang walang maraming salita. Alam niyang minsan, ang kanyang asawa ay hindi nagagalit dahil sa malaking problema, kundi dahil ang mundo ay hindi sumusunod sa lohika na kanyang pinaniniwalaan. Inanyayahan lamang niya itong lumipat sa isa pang sulok ng upuan na mas tahimik at habang naglalakad sila sa malawak na hall ng paliparan, hindi pa rin alam ni Matthias na ang ilang oras na pinilit siyang huminto doon ay magiging isa sa pinakamahalagang panahon ng kanyang buong paglalakbay. Dahil sa lalong madaling panahon, ang pagkadismaya na akala niya ay tungkol lamang sa serbisyo ay unti-unting magbubukas ng daan upang makita niya ang mas malalim kaysa sa sistema, isang bagay na hindi nakasulat sa operation manual, wala sa taunang ulat, at hindi kayang likhain sa pamamagitan ng maikling pagsasanay. Ang bagay na iyon ay hindi pa malinaw sa ngayon. Ito ay isang manipis na lamat lamang sa kanyang dating kumpiyansa, ngunit ang maliit na lamat na iyon ang madalas na simula ng pinakamalaking pagbabago. Ang matagal na paghihintay sa paliparan
ay laging kinasusuklaman ni Matias dahil para sa isang tulad niya, ang paghihintay ay hindi lamang isang nawawalang oras, kundi isang punto kung saan nagkakaproblema ang sistema, isang puwang na nagsasabing may isang bagay na hindi maayos. Ngunit ng araw na iyon, ang sapilitang paghinto ay unti-unting nagbago ng tungkulin nito. Mula sa nakakainis ay naging isang bintana na hindi niya sinadya na buksan, ngunit nang mabuksan, hindi na niya kayang balewalain ang nasa labas. Lumipat sila ni Helena sa isang mas tahimik na sulok ng terminal. May sama pa rin ng loob si Matias, ngunit nabawasan na ang dating matinding galit, naiwan ang isang tahimik na tensyon na nagpahirap sa kanya na magpahinga. Kaya muli siyang lumingon sa paligid. Sa pagkakataong ito, hindi sa paningin ng isang taong nagmamadali upang makahabol sa gate, kundi sa paningin ng isang taong walang ibang pagpipilian, kundi manatili sa harap ng kung ano ang naroroon ng matagal upang makita ito ng mas malinaw. Sa simula, tiningnan pa rin niya ang lahat ng propesyonal. Tulad ng dati, sinuri niya kung paano nagko-coordinate ang mga staff sa lugar, kung paano pinamamahalaan ang paggalaw ng mga pasahero sa mga oras ng rush, kung saan nalulunod ang maliliit na kaguluhan sa sistema. Napansin niya na maraming Pilipino na nakasuot ng uniforme ay hindi naglalakad ng mabilis at nagmamadali, ngunit hindi rin mabagal. Lahat ay may isang tiyak na takbo na mas malumanay kaysa sa mundo ng trabaho na kanyang nakasanayan. Ngunit kakaiba, ang pagiging malumanay na iyon ay hindi nagpapahina sa pangkalahatang imahe. Sa kabaliktaran, tila mayroong hindi nakikitang suporta sa loob na nagpapahintulot sa maraming paggalaw na magpatuloy ng hindi masyadong nagbabanggaan. Hindi nagtagal, ang tunay na nakakuha ng kanyang pansin ay hindi ang sistema kundi ang maliliit na detalye na hindi kailanman matatagpuan sa mga ulat ng pagsusuri ng kahusayan. Nakita niya ang isang matandang babae na nag-aalangan sa harap ng barricade ng daanan, hawak ang isang bag sa isang kamay at ang mga dokumento na tila nakakalito sa isa pa. Agad na huminto ang isang batang babaeng staff na dumadaan. Hindi niya itinuro ang daan mula sa malayo. Hindi niya ginamit lamang ang maikling salita at nagpatuloy, kundi lumapit siya, yumuko ng bahagya upang maging nasa parehong antas ng mata ng matanda. Nagsalita ng dahan-dahan sa isang malumanay at malinaw na boses at pagkatapos ay inakay ito sa tamang lugar. Tahimik na sinundan ni Matias ang takbo ng pangyayaring iyon. Ang nakakagulat sa kanya ay hindi ang pagtulong, na sa sarili nito ay mukhang maganda na, kundi ang buong kilos na nangyari, na tila karaniwan walang pagmamadali upang magpakita, walang ekspresyon ng isang taong gustong makita ng iba na gumagawa siya ng mabuti. Napakasimple nito na halos transparent. Lumingon siya sa isa pang sulok at nakita ang isang cleaner na nagtutulak ng kagamitan sa isang lugar na pansamantalang masikip sa pasahero. Sa halip na magpakita ng pagkainis o pilit na dumaan, dahan-dahan ang lalaki, bahagyang yumuko at ngumiti upang humingi ng daan mula sa mga taong hindi sinasadyang humaharang. Nang may gumalaw, bahagya rin siyang yumuko na parang nagpapasalamat sa nakasanayan, hindi sa formalidad. Mas matagal tiningnan ni Matias ang tanawing iyon kaysa sa dapat. Nakita na niya ang maraming uri ng etiketa sa trabaho, ngunit ang nasa harap niya ay hindi katulad ng sapilitang etiketa. Mukha itong isang wika ng pagsasama, isang wika na sinasalita ng mga tao nang hindi kailangang mag-isip ng matagal dahil nakaugat ito sa kanilang paraan ng pagtingin sa iba mula pa sa simula. Habang lumilipas ang oras, mas madalas niyang nakita ang ganitong uri ng larawan, ngunit hindi kailanman pareho sa parehong paraan. Nakita niya ang isang lalaking staff na nagpapaliwanag ng impormasyon sa isang pamilya na may maliliit na bata nang may napakalakas na boses, kahit na nagsisimula ng mag-iyak ang bata at mukhang pagod ang mga magulang. Nakita niya ang isang babaeng nagtatrabaho sa isang cafe na natatandaan na ang isang matandang customer ay gusto ng inumin na hindi matamis kahit na hindi nagsalita ng mahaba ang customer. Nakita niya ang isang binata na nakasuot ng uniforme ng paliparan na tumulong magbuhat ng bag ng isang matandang pari nang maingat, magalang at hindi labis na nakahawak. Ang lahat ay napakaliit na madaling makaligtaan ng karamihan ng tao. Ngunit kapag ang mga maliliit na larawang ito ay nangyari ng sunod-sunod sa loob ng ilang oras, nagsimula itong bumuo ng isang tiyak na kahulugan na mas malakas kaysa sa anumang malaking paliwanag. Nagsimulang makaramdam si Matias ng hindi pagkakaunawaan sa paraang naiiba sa dati.
Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay hindi dahil sa galit, kundi dahil natagpuan niya ang isang bagay na hindi pa kayang ilagay ng kanyang dating kagamitan sa pag-iisip sa tamang posisyon. Siya ay sanay sa pagtatasa ng kalidad mula sa mga bagay na direktang masusukat, maging ito man ay oras, katumpakan, pagkakasunod-sunod o rate ng error. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi walang porma. Ito ay tunay, ngunit ito ay isang katotohanan na hindi madaling sumusunod sa dating pamantayan ng pagsukat. Ito ang kalidad ng pakikitungo sa isa't isa. Ito ang kapaligiran na nabuo mula sa maraming tao na gumagawa ng maliliit na bagay ng may kahulugan nang hindi kailangang mag-utos ng sabay-sabay. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang sarili na marahil ay dahil mataas ang pamantayan ng serbisyo ng paliparan na ito, kaya't lahat ng empleyado ay mahusay na sinanay. Ngunit habang mas iniisip niya, mas lalo siyang nag-aalangan. Maaaring magturo ang pagsasanay ng ngiti, magalang na salita, proseso ng pagharap sa mga pasahero, ngunit napakahirap magturo ng uri ng titig na kanyang nakita o ng uri ng lambing na hindi nagpapahina sa dignidad ng manggagawa. Sapat ang kanyang kaalaman sa mundo ng serbisyo upang malaman na ang pagiging magalang na nanggagaling lamang sa tungkulin ay laging may nakatagong katigasan. Gayunpaman, sa maraming larawan na dumaan sa kanyang paningin ng araw na iyon, hindi niya malinaw na nakita ang katigasan na iyon. Ang nakita niya ay pagiging malumanay na nagpapanatili pa rin ng distansya, ng tungkulin, at ng profesionalismo ng sabay-sabay. Tahimik na nakaupo si Helena, pinagmamasdan ang mga tao kasama niya sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita ng pabulong. Marahil hindi lang sila magaling sa trabaho, kundi tinuruan silang malaman na ang taong nasa harapan ay may dignidad din. Hindi agad sumagot si Matias. Hindi pa siya handang tanggapin ang buong pangungusap na iyon, ngunit hindi rin niya ito matatanggihan. Dahil sa loob ng nakaraang ilang oras, ang nakita niya ay hindi lamang kahusayan o kaayusan na dapat taglayin ng isang organisasyon. Nakita niya ang mas maselan na bagay, isang bagay na nagpaparamdam sa mga estranghero na pagod, nag-aalala, naliligaw o nalilito na hindi sila labis na pasanin ng sistema. At unti-unting nabuo ang isang kaisipan sa kanyang isip. Kung ang maliliit na pagkilos na ito ay nanggaling lamang sa isa o dalawang tao, ito ay maaaring isang personal na ugali. Ngunit kapag ito ay nangyari mula sa iba't ibang posisyon, iba't ibang edad, iba't ibang tungkulin ng hindi pinagplanuhan, ang isa pang posibilidad ay nagsimulang maging malinaw. Marahil, hindi ito tungkol sa mga individual na mahuhusay na empleyado, kundi ito ay tungkol sa kultura, isang kultura na hindi nasa promotional poster, kundi nasa katawan, sa kilos, sa layo ng boses, sa takbo kung saan ang isang tao ay nagpapabagal ng kaunti upang hindi maramdaman ng isa na nag-iisa siya. Ang pag-unawang ito ay hindi pa kumpleto, hindi pa lubos na nagbabago ang isip ni Matias, hindi pa siya handang sabihin na mali siya. Mayroon pa rin siyang panig na nag-iingat, may panig na nagtatago ng kanyang desisyon tulad ng dati. Ngunit may isang bagay sa kanya ang nagsisimulang lumambot. Nagsimula siyang huminto sa pagtingin sa Pilipinas bilang isang bansang labis na pinag-uusapan at lumingon upang isipin na marahil ang maraming papuri na kanyang narinig ay hindi lamang nanggaling sa magagandang larawan, kundi sa maliliit na bagay na ito, maliliit na bagay na agad na nararamdaman ng mga tagalabas kahit hindi maipaliwanag, at ang maliliit na bagay na ito ang madalas na may mas malaking kapangyarihan kaysa sa kadakilaan na idineklara sa mga formal na entablado. Nang tumingala siya, pinagmamasdan ng mga tao na patuloy na gumagalaw sa malawak na gusaling iyon, naramdaman ni Matias na tila nakatayo siya sa harap ng isang bagong pinto. Hindi pa niya alam kung ano ang nasa likod ng pintong iyon, ngunit alam na niya na ito ay totoo. Ang bansang ito ay maaring hindi nagpapakita ng kanyang puso sa pamamagitan ng malalaking paliwanag, kundi sa mga bagay na ginagawa ng mga tao kapag walang nakakapansin, sa pagiging maselan na hindi humihingi ng gantimpala, at sa pagiging magalang na hindi nagpapahina sa lakas ng tungkulin. Sa wakas, nagsimula siyang kumalma ng tunay, hindi ang kalmado ng isang taong sumusuko sa sitwasyon, kundi ang kalmado ng isang taong nagsisimulang payagan ang isa pang uri ng katotohanan na lumapit sa kanyang sarili. At kahit hindi pa niya malinaw na matukoy ang pangalan ng bagay na iyon sa ngayon, nagsimula ng gumalaw ang kanyang puso. Gumalaw ng bahagya, gumalaw ng pag-asa, gumalaw ng pag-asa. Nagsimula siyang huminto sa pagtingin sa Pilipinas bilang isang bansang labis na pinag-uusapan at lumingon upang isipin na marahil ang maraming papuri na kanyang narinig ay hindi lamang nanggaling sa magagandang larawan, kundi ang pag-unawang ito ay hindi pa kumpleto, hindi pa lubos na nagbabago ang isip ni Matias. Mayroon pa rin siyang panig na nag-iingat, may panig na nagtatago ng kanyang desisyon tulad ng dati. Ngunit may isang bagay sa kanya ang nagsisimulang lumambot. Nagsimula siyang
ngunit sapat upang ang mundo na kanyang pinaniniwala ang malinaw na niyang nakikita ay nagsimulang magkaroon ng bagong dimensyon ng tahimik at maganda. Nang maayos na ang bagong paglalakbay, umalis si Matias at Helena sa paliparan sa panahon na nagbabago ang kulay ng Maynila mula hapon patungong gabi. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga matataas na gusali ay nagpapakinang sa buong syudad. Sa paningin ng mga turista, ito ay maaaring panahon na madaling magparamdam ng paghanga sa Maynila, ngunit hindi pa rin pinabayaan ni Matias ang kanyang sarili na madala ng lahat ng alindog na iyon. Nanatili pa rin siyang nag-iingat, ngunit ang kanyang pag-iingat ngayon ay hindi na tulad ng pagdating niya. Hindi ito pagdududa na handang maghanap ng mali agad, kundi isang intensyon na mas tingnan ng malalim dahil ang ilang oras sa paliparan ay nagpasimula sa kanya na magduda na marahil ang mayroon ang Pilipinas ay hindi lamang isang magandang imahe na maayos na inayos, kundi isang bagay na nakaugat sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Unti-unting gumagalaw ang sasakyan na nagdala sa kanila sa syudad sa malawak na kalsada na may mga kotse, motorsiklo, bus at maraming buhay na dumadaloy ng sabay-sabay. Tumingin si Matias sa labas ng bintana, nakakita ng mga modernong billboard na nakasabit hindi kalayuan sa maliliit na kapilya sa gilid ng kalsada. Nakakita ng mga manggagawa na nakasuot ng polo shirt na dumadaan sa mga tindera ng kariton. Nakakita ng mga pari sa parehong lugar kung saan mabilis na gumagalaw ang mundo ng negosyo. Hindi siya gaanong nagulat sa mga larawang ito kundi sa takbo kung saan ang lahat ay tila magkasalungat ngunit hindi naghihiwalay. Hindi ito magulong pagsasama-sama kundi ang pamumuhay ng magkasama ng iba't ibang antas ng panahon at kahulugan sa isang syudad. At tila ang Maynila ay hindi nagsisikap na ipaliwanag ang kanyang sarili kaninuman. Ito ay umiiral lamang sa sarili nitong paraan at hinahayaan ang mga bisita na unti-unting umunawa. Ang driver ay isang lalaking nasa edad, hindi gaanong magaling mag-Ingles, ngunit may magalang na boses at sinubukang ipaliwanag ang ruta ng may buong intensyon. Tuwing bumabagal ang trapiko, hindi siya nagpakita ng inis. Ngumiti lamang siya ng bahagya at nagsalita na tila humihingi ng paumanhin para sa buong syudad. Kahit sa katunayan ay hindi siya ang sanhi ng anuman. Pinakinggan ni Matias ang mga maikling salitang iyon at naisip ang maraming malalaking syudad sa Europa na kanyang nakasanayan. Ang mga syudad na iyon ay mas mahusay sa maraming bagay, ngunit hindi lahat ay mayroon pang pakiramdam na dapat maging responsable sa abala ng mga estranghero kahit na ito ay lampas sa kanilang kapangyarihan. Ang pagkakaibang ito ay napakaliit, ngunit habang mas maliit, mas lalo itong nagiging totoo. Kinaumagahan, sinimulan nilang libutin ang Maynila, hindi sa pamamagitan ng masikip na iskedyul ng turista, kundi sa intensyon na hayaan ang syudad na magpakita ng sarili nito. Huminto sila sa mga lumang distrito, naglakad sa maliliit na eskinita na puno ng amoy ng pagkain at tunog ng pag-uusap, dumaan sa maliliit na tindahan ng sari-sari kung saan tila kilala ng may-ari ang halos lahat ng tao sa lugar, dumaan sa mga simbahan na kahit may mga turista ay mayroon pa ring mga residente na tahimik na nagsisimba sa tunay na takbo ng buhay, hindi para kunan ng larawan. Tumayo si Matias, pinagmamasdan ang isang babaeng nasa edad na nagtanggal ng kanyang sapatos ng maayos bago umakyat sa kahoy na istruktura ng simbahan. Bahagya siyang yumuko bago magsindi ng kandila. Ang bawat kilos ay may paggalang na hindi kailangang ipahayag at sa mabilis na sandaling iyon, nagsimulang maramdaman niya na ang salitang kultura sa Pilipinas ay maaaring hindi nangangahulugang mga bagay na itinatago para hangaan mula sa malayo, kundi nangangahulugang mga bagay na humihinga pa rin, gumagana pa rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao. Isang tanghali, huminto sila sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada na hindi naman mukhang maluho. Ilang plastik na mesa, isang lumang bentilador na umiikot ng mahina at isang kaldero ng sopas na nagpapalabas ng malalim na mabangong amoy sa harap ng tindahan. Ang may-ari ng tindahan ay isang matandang babae na mabilis kumilos. Hindi siya gaanong magaling mag-Ingles, ngunit ang kanyang mga mata at boses ay may isang uri ng lakas na nagpainit sa buong kainan. Ngumiti si Helena sa kanya. Ngumiti siya pabalik at sinubukan niyang ipaliwanag ang menu ng may pasensya. Napansin ni Matias na ang babaeng ito ay pareho ang pakikitungo sa lahat ng customer, maging lokal man sila, turista o empleyado ng opisina na nagmamadali kumain. Binibigyan niya ng halaga ang pagkain sa harap niya.
na tila hindi lamang ito isang pagkaing ibinebenta, kundi isang bagay na nagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang sariling kakayahan. Nang ihain ang pagkain, hindi lamang lasa ang tinanggap ni Matias, may tinanggap siyang mas higit pa roon ng hindi sinasadya. Ang balanse ng lasa, ang intensyon sa mga detalye, at ang paraan kung paano pinagsasama ng maliit na kainan na ito ang iba't ibang tao sa isang maliit na espasyo, ng natural ay nagsimulang magbigay sa kanya ng pag-unawa sa isang dimensyon ng Pilipinas na hindi maipaliwanag ng sapat ng anumang analytical na artikulo. Iyon ay, ang bansang ito ay may espesyal na kakayahan na gawing espasyo ng kahulugan ang mga ordinaryong bagay. Ang pagkain ay hindi lamang sarap, kundi isang uri ng pag-aalaga, pagtanggap, at pagkokonekta ng mga tao. Nang hapon na iyon, nagpatuloy sila sa Pasig River. Dahan-dahang umihip ang hangin, sunod-sunod na lumayag ang mga bangka, at sa kabilang panig ng ilog, mayroong mga lumang simbahan, mamahaling hotel, mga bahay, at maraming buhay na magkakasama sa isang frame. Matagal na nakatayo si Matias, pinagmamasdan. Hindi siya uri ng tao na madaling mapahanga sa tanawin lamang. Ngunit ang nasa harap niya sa oras na iyon ay hindi lamang may lakas dahil sa kagandahan. May lakas ito dahil ipinakita nito sa kanya na ang syudad na ito ay hindi pumili na maging isa lamang. Hindi nito itinakwil ang nakaraan upang pumasok sa hinaharap at hindi rin ito naging nakakapit sa nakaraan upang hindi makagalaw. Ang Maynila ay tila tumatanggap na ang totoong buhay ay puno ng pagkakapatong-patong at sa halip na subukang gawing pareho ang lahat, ang syudad na ito ay nakakita ng paraan upang ang mga pagkakaiba ay magkasamang mabuhay. Nang gabing iyon, naglakad sila ni Helena sa isang night market. Ang mga ilaw, tawanan, amoy ng inihaw na pagkain at tunog ng mga tindera na nanghihikayat ng customer ay pinagsama sa isang buhay na kapaligiran. Ngunit ang nagpatigil kay Matias upang mag-isip ay hindi lamang ang kasiglahan, kundi ang katangian ng kasiglahan na iyon. Hindi lamang ito may lakas ng pagbebenta, kundi may komunidad na nakapaloob dito. Ang mga nagbebenta ay nakikipag-usap sa mga customer tulad ng tao sa tao, hindi lang bumibili at nagbebenta. Ang mga bata ay tumakbo sa isang tindahan at tinawag ng isa pa upang mag-ingat. Ang mga matatanda ay dahan-dahang naglalakad at mayroong gumagawi para sa kanila nang hindi kailangan pang magsalita. Hindi ito romantikong larawan na labis na totoo. Ito ay ordinaryong sa paraan na habang mas ordinaryo, mas malinaw nitong sinasalamin ang estrukturang emosyonal ng lipunan. Unti-unting naunawaan ni Matias na ang Pilipinas ay hindi nakakaapekto sa mga bisita sa pamamagitan ng malalaking bagay na malinaw na ipinapahayag lamang, kundi sa pamamagitan ng mga detalye na unti-unting pumapasok sa paraan ng pagbati ng mga tao, sa paraan ng pagbabahagi ng espasyo ng mga tao, sa paraan kung paano ang paggalang ay hindi lamang ginagamit para sa mga may kapangyarihan, kundi lumilitaw din sa pangkalahatang relasyon. At nang makita niya ito, nakita rin niya na ang pagiging malambing ng Pilipino ay maaaring hindi lamang isang kaakit-akit na katangian ng kultura para sa mga turista, kundi isang uri ng panlipunang kapital, isang tahimik na lakas na tumutulong sa mga tao na magkasamang mabuhay nang hindi kailangang maging matigas sa lahat ng oras. Isang hapon, habang naghihintay ng sasakyan sa harap ng isang istasyon, nakita niya ang isang batang estudyanteng babae na tumulong sa isang matandang babae na may dalang maraming bagay upang makatapak sa bangketa ng mas madali. Napakaliit ng pangyayaring iyon, halos walang pumansin. Hindi lumingon ang bata upang tumanggap ng papuri at ang matanda ay ngumiti lamang ng pasasalamat bago nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang maikling larawang iyon ay nanatili sa isip ni Matias ng kakaiba dahil pinatibay nito ang kanyang nararamdaman sa loob ng nakaraang 2 araw. Ang bansang ito ay hindi kapansin-pansin dahil lamang sa mga lugar na dapat tingnan, kundi dahil sa paraan nito upang maramdaman ng mga tao na ang pagkatao ay pinananatili pa ring may lambing sa pang-araw-araw na buhay. Siyempre, hindi pa rin siya isang taong madaling magbigay ng conclusion na ang Pilipinas ang sagot sa lahat. Nakita pa rin niya ang kaguluhan, nakita ang hindi pagiging perpekto, nakita ang abala na dapat taglayin ng bawat malaking syudad. Ngunit ang malinaw na nagbago ay hindi na niya tinitingnan ang mga hindi pagiging perpekto na iyon sa dating pananaw. Dahil sa ilalim ng kaguluhan, nagsimula siyang makita ang isang uri ng suporta. Sa ilalim ng pagkakaiba-iba,
nagsimula siyang makita ang isang uri ng karaniwang ugat. At sa ilalim ng imahe ng bansang madalas na naalala ng mundo sa turismo, nagsimula siyang makaramdam ng isang lalim na hindi kayang likhain sa loob lamang ng ilang taon upang mapagbigyan ang mga taga-ibang bansa. Nang makabalik sa tirahan ng gabing iyon, nakatayo si Matthias ng tahimik sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Maynila na umaabot ng malayo. Hindi niya namalayan na unti-unti niyang iginagalang ang bansang ito. Hindi pa lubos na nawala ang pagdududa, ngunit nagbago na ang anyo nito. Mula sa pagiging isang depensa sa sarili, unti-unti itong naging isang intensyon na umunawa. At sa tahimik na pagbabago na iyon, nagsimula siyang maramdaman na marahil ang ituturo sa kanya ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa serbisyo o kultura, kundi isang mas malalim na aral tungkol sa halaga ng pamumuhay nang magkasama sa iba nang hindi pinapahirap ang mundo. Matapos gumugol ng ilang araw sa Maynila at nagsimulang makita ang panloob na takbo ng syudad ng higit sa ibabaw, nagpatuloy si Matthias at Helena sa Baguio City. Nagbigay ang syudad na ito ng ibang pakiramdam mula sa Maynila, mula pa sa unang sandali ng pagdating. Hindi lamang dahil sa mas kaunting bilang ng sasakyan o sa mas nakaka-relax na hangin, kundi dahil tila bumagal ang takbo ng mga tao upang bigyan ng sarili nitong direksyon ang maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay. Ang Maynila ay nagpasimula sa kanya na magtanong sa kanyang dating pag-iisip. Ang Baguio naman ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tanong na iyon na unti-unting magkaroon ng kahulugan. Dito, ang ilang kalsada ay mayroon pa ring anino ng mga puno na nakasalalay sa mga lumang pader. Ang mga simbahan at modernong kafe ay hindi kalayuan sa isa't isa. Ang mga turista ay dumadaan sa mga lokal nang walang sino man ang kailangang maging representasyon ng syudad. Ang lahat ay tila may sariling distansya. At sa distansyang iyon, naramdaman ni Matthias na ang pagiging Pilipino na kanyang hinahanap ay hindi na tungkol sa pagkuha ng impormasyon. Nasa kapaligiran nito, nasa tono ng boses, nasa paraan ng pagtingin ng mga tao sa isa't isa nang hindi masyadong nagmamadali. Nanatili sila sa isang maliit na hotel na nakasiksik malapit sa lumang distrito ng syudad. Ang lugar na ito ay hindi maluho tulad ng mga world-class na hotel, ngunit mayroon itong tahimik at matatag na kagandahan. Mula sa kahoy na pasilyo, sa malumanay na amoy ng mga halamang gamot, hanggang sa dekorasyon na hindi magarbo, agad na sinalubong sila ng isang batang front desk clerk na bahagyang yumuko, nagmano, at nagbigay ng pagbati ng may magalang ngunit hindi matigas na boses. Mahusay siyang magsalita ng Ingles, malinaw, simple, at hindi gumagamit ng labis na salita. Naramdaman ni Matthias muli ang bagay na nagsisimula niyang makita ng paulit-ulit sa Pilipinas, na maraming tao ang tila marunong magparamdam sa taong nasa harapan nila na hindi ito pasanin, ng natural. Kinaumagahan, sa isang hapon na mabilis na lumilim ang langit tulad ng sa mga tropikal na syudad, lumabas siya at si Helena upang maglakad sa komunidad malapit sa lokal na palengke. Ang maliit na kalsada na sa simula ay tahimik ay nagsimulang maging masigla ng umulan. Mabilis na nagligpit ng ilang gamit ang mga nagbebenta. Naglabas ng karagdagang tarpaulin, ang ilang bata ay tumakbo upang sumilong sa ilalim ng bubong, at ang mga pag-uusap sa maliliit na tindahan sa paligid ay bahagyang lumakas, na tila ang syudad ay kumikilos upang harapin ang isang bagay na alam ng lahat na darating sa loob ng ilang minuto, at pagkatapos, biglang bumuhos ang ulan. Sumilong si Matthias at Helena sa ilalim ng bubong ng isang gusali, kasama ang maraming iba pang mga tao na hindi magkakakilala. Napakasimple ng tanawing nasa harap nila ilang grupo lang ng mga estranghero na naghihintay na humupa ang ulan sa isang syudad sa Timog Silangang Asya. Ngunit dahil nagsimula siyang tumingin ng mas malalim, nakita niya ang nakatago sa ordinaryong iyon. Isang lalaking nasa edad ang gumawi para sa isang mag-ina upang makatayo sa lugar na hindi gaanong tinatamaan ng ulan. Ang isang binatilyo na may dalang maraming bag ay tumulong maglipat ng motorsiklo ng isang tao upang magbigay ng karagdagang espasyo. Ang babaeng may-ari ng tsaa sa katabing tindahan ay naglabas ng 2 plastik na silya para sa isang matandang babae at isang matandang pari na dumaan upang makaupo nang hindi nagpapahayag na gumagawa siya ng malaking kabutihan. Tila ito ay isang natural na reaksyon ng mga taong nakakita na may isang bagay na dapat gawin sa harap nila. Malakas ang ulan. Pinanood ni Helena ang mga tanawing iyon nang may bahagyang ngiti. Si Matthias naman ay nakaramdam muli ng tahimik na pagyanig.
dahil natuklasan niya na ang bawat maliit na sitwasyon sa Pilipinas ay tila isang entablado kung saan laging nagpapakita ang iisang bagay. Ang pagmamalasakit na hindi nangangailangan ng seremonya, hindi kailangang ipahayag, hindi kailangang may magbigay ng puntos, ngunit ito ay nangyayari ng totoo ng paulit-ulit sa iba't ibang paraan. Nang humina ng kaunti ang ulan, dumating ang isang batang staff mula sa hotel na sumunod sa isang grupo ng mga customer na hindi pa nakakabalik. Nang makita niya si Matias at Helena na nakatayo, mabilis siyang nagbigay galang at sinabi na kung gusto nila, maaari niyang gamitin ang payong upang ihatid sila pabalik sa hotel dahil hindi naman kalayuan ang distansya. Magalang na pumayag si Matias at habang naglalakad silang tatlo sa kalsadang basa ng ulan na may mas malinaw na amoy ng lupa at dahon, naramdaman niya na ayaw na niyang itago ang tanong. Ang tanong na iyon ay nanatili sa kanyang isip sa loob ng ilang araw mula pa sa paliparan sa Maynila, mula sa maliliit na kainan sa gilid ng kalsada, mula sa palengke, mula sa driver, mula sa matandang babae sa simbahan, mula sa batang estudyante sa gilid ng kalsada, at mula sa maliit na tanawin sa gitna ng ulan kanina. Hindi ito tanong ng isang turista na gustong malaman ang tungkol sa kultura para sa interes, kundi tanong ng isang taong nagsisimula nang malaman na may tunay siyang nakikita at gustong malaman kung saan nakaugat ang bagay na iyon. Lumingon siya at tinanong ang batang staff habang dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng iisang payong. Saan nanggagaling ang pag-aalaga na ito sa ibang tao sa mga Pilipino? Ang nakikita ko ba sa loob ng ilang araw ay pamantayan lamang ng serbisyo na sinanay na gawin o ito ba ay bahagi ng mas malalim na pag-iisip? Tahimik ng kaunti ang binata na tila pumipili ng angkop na salita. Hindi siya nagmadaling sumagot sa paraan ng isang taong gustong magpakita ng magandang impresyon sa dayuhang bisita at sa wakas, nagsalita siya ng may malumanay na boses na halos walang kapansin-pansin kung pakikinggan lamang sa ibabaw. Sinabi niya na para sa maraming tao sa Pilipinas, ang pag-aalaga sa ibang tao ay hindi nagsisimula sa pag-iisip na nagbibigay serbisyo, kundi nagsisimula sa pakiramdam na kung mayroong tao sa harapan natin, maging bisita man siya, estranghero, matanda, bata, o sinuman hindi siya dapat iwanang mag-isa kung may magagawa tayo, ngunit hindi natin ginawa. Nagpatuloy siya sa aming tahanan. Hindi nagtuturo ng malalaking salita ang mga matatanda. Nagtuturo lang sila na magalang, marunong tumanaw ng utang na loob at magbigay pugay, hindi magbigay ng sobrang hirap sa iba, at kung makikipag-ugnayan sa tao, huwag lang tapusin ang trabaho, kundi gawin na nararamdaman pa rin ng kabilang panig ang kanyang dignidad. Napakasimple ng pangungusap na iyon, walang magandang salita, walang pagtukoy sa bansa, relihiyon o malalaking ideal. Ngunit para kay Matias, parang may isang bagay na unti-unting bumagsak sa loob niya. Ang dating pag-iisip na ginagamit niya upang paghiwalayin ang mundo sa kahusayan at pakiramdam ay hindi na masyadong gumagana sa katotohanang nasa harap niya. Dahil ang kanyang naririnig ay hindi paliwanag lamang ng ordinaryong etiketa sa lipunan, kundi pagbubunyag ng isang estrukturang moral na sumusuporta sa lipunang ito, isang estruktura na maaaring hindi nakasulat ng malinaw bilang mga patakaran, ngunit nabuo sa pamilya, sa komunidad, sa pagpapalaki, at sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa isa't isa. Agad niyang naunawaan na ang dating akala niya ay alindog ng serbisyo ay sa katunayan balat lamang ng isang mas malalim na bagay. Hindi ito kasanayan sa pagtanggap, hindi ngiti para sa negosyo, hindi pagiging malumanay kapalit ng puntos ng kasiyahan, kundi ito ay kultura ng hindi pagpapaalis sa tao mula sa bilog ng pagkatao, nang madali isang kultura na tumitingin na ang tungkulin at ang habag ay hindi kailangang magkahiwalay at ang kaayusan ay hindi dapat sirain ang lambing ng buhay ng lubusan. Sa daan pabalik sa hotel, halos hindi na nagsalita si Matias. Naglakad lamang siya. Pinakinggan ang tunog ng ulan na nagsisimula ng humina, pinakinggan ang tunog ng sapatos na tumatama sa basang sahig, at hinayaan ang pangungusap kanina na unti-unting lumalim sa kanyang sarili. Naisip niya ang kanyang nakaraang buhay sa trabaho, naisip ang mahabang gabi sa mga paliparan sa Europa, naisip ang hindi mabilang na mga desisyon na pinaniniwalaan niyang pinakatumpak dahil may katwiran ito, may kaayusan, at nagpapanatili ng pamantayan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naglakas loob siyang tahimik na tanungin ang kanyang sarili kung sa gitna ng lahat ng mga kawastuhang iyon, nakaligtaan ba niya ang isang bagay na kasing halaga?
Nakatuon ba siya sa pagpapanatili ng sistema na nakalimutan niya na ang taong nakatayo sa harap ng sistema ay nangangailangan din ng pagtrato ng may dignidad? Ang tanong na iyon ay hindi nagparamdam sa kanya na itakwil ang kanyang sarili sa nakaraan. Naniniwala pa rin siya sa kaayusan, naniniwala pa rin sa pamantayan, naniniwala pa rin na ang profesionalismo ay dapat maging malinaw at responsable. Ngunit ipinapakita sa kanya ng Pilipinas na ang mas kumpletong profesionalismo ay maaaring hindi lamang isang sistema na mahusay na gumagana, kundi isang sistema na mahusay na gumagana nang hindi pinapatay ang pagkatao ng mga kasangkot mula sa loob. Nang gabing iyon, pagbalik sa kanilang silid, tahimik siyang tinanong ni Helena kung bakit mas tahimik siya kaysa sa karaniwan. Nakatayo si Matias sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga mainit na ilaw ng Bagyo na sumasalamin sa basang kalsada pagkatapos ng ulan at matagal bago siya nakasagot. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sa simula, akala ko ay dumating ako rito upang tingnan kung labis ang sinasabi ng mundo. Ngunit ngayon nararamdaman ko na mas mahirap suriin ang Pilipinas kaysa sa tanggapin na maaaring masyado akong naging makitid sa pagtingin sa salitang lakas. Hindi nagsalita si Helena. Tiningnan lamang niya ito ng tahimik dahil alam niya na ang taong nasa harap niya ay hindi lamang nagpapahayag ng mababaw na paghanga sa isang bansa. Pinipilit siyang buksan ang kanyang puso para sa isa pang uri ng katotohanan, isang katotohanan na hindi sumasalungat sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan kundi inaayos ito. Mahalaga pa rin ang katumpakan, mahalaga pa rin ang sistema, mahalaga pa rin ang disiplina, ngunit ang lahat ng iyon ay maaaring hindi pa sapat kung sa loob ay walang kakayahang panatilihin ang dignidad ng mga tao ng sabay-sabay. At sa tahimik na gabi pagkatapos ng ulan na iyon, unang naramdaman ni Matias nang malinaw na hindi na siya naglalakbay sa Pilipinas bilang isang inspektor. Naglalakad siya sa isang lugar na unti-unting nagtuturo sa kanya nang malumanay na ang kadakilaan ng isang lipunan ay maaaring hindi nasa pagkontrol ng lahat, kundi sa pagkaalam kung paano maging malakas nang hindi sinisira ang puso ng mga tao sa daan. Kinaumagahan, tila mas tahimik ang Bagyo kaysa sa nakaraang mga araw. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay may linaw na nagpapatingkad sa kulay ng mga puno, nagpapalambot sa mga lumang pader, at ang tunog ng syudad ay tila hindi nagsisimula sa pagmamadali kundi unti-unting lumalabas sa bawat antas. Nagising ng mas maaga si Matias. Hindi siya agad bumaba. Umupo lamang siya ng tahimik sa tabi ng bintana, hinayaan ang mga kaisipan na naipon sa loob ng ilang araw na dahan-dahang gumalaw sa loob. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya sinubukan na mabilis na magbigay ng konklusyon sa kanyang nararanasan dahil alam na niya na ang itinatanguro sa kanya ng Pilipinas ay hindi na madaling maisama sa maikling pangungusap o sa nakasanayang profesional na paghusga. Nagsimula siyang balikan ang bawat tanawin na dumaan sa nakaraang ilang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tiningnan ang mga ito bilang magkahiwalay na pangyayari. Hindi niya inisip ang paliparan bilang tungkol sa pagkaantala ng flight. Hindi niya inisip ang kainan bilang tungkol lamang sa lasa. Hindi niya inisip ang palengke bilang kulay lamang ng lokal na lugar. At hindi niya tiningnan ang mga salita ng staff ng hotel kagabi bilang simpleng magalang na sagot ng isang binata. Ang lahat ay nagsimulang magkakaugnay ng tahimik na tila maraming salamin ang sumasalamin sa iisang larawan mula sa iba't ibang anggulo hanggang sa wakas. Nagsimula siyang makita ang anyo ng isang katotohanan na nasa likod ng lahat ng iyon. Naunawaan niya na ang Pilipinas ay hindi unti-unting nagpabago sa kanyang isip sa pamamagitan ng malalaking bagay na sinasadya upang ipakita, kundi sa pamamagitan ng pagkakapare-pareho ng maliliit na detalye na nangyayari ng paulit-ulit sa iba't ibang konteksto nang walang sinumang nagpapaliwanag ng maaga. Ang pagiging malumanay na nakita niya sa paliparan ay muling lumitaw sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, lumitaw sa kilos ng driver, sa paraan ng pagbibigay ng daan ng mga tao, sa paraan ng pag-aalaga ng mga tao sa mga matatanda, sa paraan ng pagsasalita ng mga staff sa mga bisita, at sa paraan ng pakikitungo ng maraming tao sa mga estranghero nang hindi nila nararamdaman na sila ay labis na pasanin ng mundong ito. Habang mas pinag-uugnay niya ang mga larawang ito, mas lalo niyang napagtanto na hindi na ito tungkol sa serbisyo. Ito ay tungkol sa isang uri ng sibilisasyon, isang sibilisasyon na hindi nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng kapangyarihan o malalaking istruktura, kundi nasa antas ng kamalayan na mayroon ng mga tao sa isa't isa sa pang-araw-araw na buhay.
Ang salitang sibilisasyon para kay Matias ay may ibang kahulugan sa buong buhay niya. Nangangahulugan ito ng pag-unlad ng sistema, katumpakan ng organisasyon, kakayahan ng lipunan na ayusin ang pagiging komplikado nang hindi guguho ang lahat. Ngunit dito sa Pilipinas, lalo na matapos ang ilang araw na ginugol niya sa parehong malaking syudad at sa syudad na may mas mabagal na takbo, nagsimula siyang makita ang isa pang antas ng kahulugan ng iisang salita. Ang sibilisasyon ay maaaring hindi lamang nasa mga bagay na itinayo ng isang bansa, kundi nasa paraan kung paano pinananatili ng bansang iyon ang tao na maging tao pa rin sa gitna ng lahat ng pagbabago. Ang sibilisasyon ay maaaring hindi lamang ang paggawa ng sistema na maging mahusay, kundi ang paggawa ng kahusayan na iyon na hindi sisirain ang lambing na kinakailangan sa pamumuhay ng magkasama. Nang araw na iyon, lumabas sila ni Helena muli ng walang malinaw na plano kung ano ang partikular na titingnan. Hinayaan lamang nila ang kanilang sarili na manatili sa syudad nang tahimik, huminto sa isang maliit na simbahan na walang gaanong turista, huminto sa isang cafe na binabati ng may-ari ang mga estranghero ng hindi labis, at dumaan sa isang paaralan kung saan unti-unting umuuwi ang mga bata na nakasuot ng maayos na uniforme ng estudyante. Tiningnan ni Matias ang mga larawang iyon nang may isip na hindi na pareho, hindi na siya naghahanap ng ebidensya. Pinakinggan niya ang bansang ito sa ibang paraan, pinakinggan sa pamamagitan ng kapaligiran, sa pamamagitan ng takbo, sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga tao nang hindi sinasadya na ipakita ang kultura sa sinuman. At habang mas pinakinggan niya, mas lalo niyang naramdaman na ang puso ng lahat ng ito ay hindi sa kung gaano karaming papuri ang natatanggap ng Pilipinas, hindi sa kung paano pinag-uusapan ng mundo ang Pilipinas, kundi sa pagpapanatili ng bansang ito ng isang panloob na istruktura, isang istruktura na nagpapahintulot sa modernisasyon na hindi lubos na mahiwalay sa pagkatao. Naalala niya ang maraming bansa sa Europa na kilalang kilala niya. Ang mga bansang iyon ay may mas malakas na sistema sa maraming bagay. May mas kumpletong kagamitan, may mas kahanga-hangang tagapagpahiwatig, at sa ilang dimensyon ay maaaring mas mahusay na pinamamahalaan ang pagiging komplikado ng modernong lipunan. Ngunit totoo rin na sa maraming lugar sa mundo na malayo na ang narating sa pag-unlad, ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay unti-unting kumukupas. Nananatili pa rin ang pagiging magalang, ngunit madalas ito ay pagiging magalang na walang init. Nananatili pa rin ang pagtulong, ngunit madalas kailangan muna ng sistema ng suporta bago ito mangyari. Gayunpaman, sa Pilipinas, ang kanyang nakaharap ay isang lipunan na may sapat na emosyonal na reaksyon sa isa't isa. Nararamdaman pa rin ng mga tao na dapat gumawi ng bahagya para sa isa't isa, dapat magsalita ng maayos kahit walang direktang benepisyo, hindi dapat iwanan ng isang tao na humaharap sa kahirapan ng mag-isa kung kayang tulungan. At agad-agad, sinimulan niyang maunawaan ang salitang lakas ng bansa sa isang bagong paraan na hindi na niya kayang balikan ang dating pananaw ng lubusan. Dati, para sa kanya, ang malakas na bansa ay bansa na mahusay magpatakbo ng sarili, may magandang istruktura, may malinaw na pamantayan, at handang harapin ang iba't ibang hamon nang hindi madaling bumagsak na pinaniniwalaan pa rin niyang mahalaga. Ngunit ngayon, nakita niya na mayroon din talagang isa pang uri ng lakas. Iyon ay ang kakayahan ng lipunan na dalhin ang pagiging malambing kasama ng pagiging komplikado, ang kakayahan na paunlarin ang bansa nang hindi pinapatigas ang puso ng mga tao ng labis, at ang kakayahan na panatilihin ang dignidad ng mga karaniwang tao kahit gaano kalaki ang pressure sa sistema. Ang pagkaunawang ito ay hindi agad nagpabago sa kanya na maging sensitibo o tumalikod sa lahat ng kanyang dating prinsipyo. Si Matias ay nanatili pa ring parehong tao sa maraming bahagi. Naniniwala pa rin siya sa kaayusan, naniniwala pa rin sa responsibilidad, at naniniwala na ang mabuting intensyon lamang ay hindi kayang palitan ang isang dekalidad na sistema. Ngunit ang nagbago ay hindi na niya matitingnan ang sistema nang hiwalay sa tao tulad ng dati. Nagsimula siyang maramdaman na madalas, ang mundo ng propesyon na kanyang labis na ipinagmamalaki ay maaaring nagbigay ng labis na halaga sa mga bagay na masusukat hanggang sa nakalimutan na ang mga bagay na nagpaparamdam sa mga tao na gustong makasama sa sistemang iyon ng bukal sa loob. Ang isang mahusay na sistema ay hindi lamang dapat magpatuloy ng walang pagkakamali,
kundi dapat nitong panatilihin ang mga tao sa loob na nararamdaman pa rin na hindi sila dinudurog hanggang sa mawala ang kanilang halaga. Nang hapon na iyon, umupo sila upang magpahinga sa isang tahimik na patio malapit sa isang simbahan. Ang tunog ng kampana ay mahina, ang hangin ay nagpapaypay ng dahon ng dahan-dahan, at ang mga tao ay dumadaan ng hindi nagmamadali. Pinanood ni Matias ang isang matandang lalaki na nagwawalis ng mga dahon ng dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Walang nakatingin sa kanya, walang pumapalakpak sa kanya. Napakaliit ng trabaho na halos walang halaga sa paningin ng mundo. Ngunit sa takbo na iyon, naramdaman ni Matias na mas naunawaan niya ang Pilipinas sa pamamagitan nito kaysa sa lahat ng ulat na kanyang nabasa. Ang bansang ito ay may isang bagay na naniniwala pa rin na ang paggawa ng maliliit na bagay ng tama, maganda, at may puso ay may halaga sa sarili nito kahit walang nakakakita agad. Iyon marahil ang dahilan kung bakit, kapag ang maraming maliliit na detalye ay pinagsama-sama, nabuo ito sa isang tunay na kapuri-puring antas ng bansa. Lumingon si Helena sa kanya at nagtanong ng may bahagyang ngiti. Ano ang iniisip mo? Tahimik siya ng sandali bago sumagot na iniisip niya ang salitang totoo, ang salitang ginamit niya upang husgahan ang buong buhay niya. Dati, naniniwala siyang ang totoo ay dapat matigas, malinaw, mapapatunayan sa sistema. Ngunit ngayon, nagsisimula na siyang makita na ang isa pang uri ng totoo ay maaaring malumanay, tahimik, at hindi nagsisikap na ipahayag ang sarili. Maaari itong nasa lipunan na nagtuturo pa rin sa isa't isa na magalang sa ibang tao, nasa maliliit na kainan, kung saan ang may-ari ay nagluluto ng pagkain na tila nagbibigay ng isang bagay kaysa sa nagbebenta lamang, nasa syudad kung saan ang luma at ang bago ay hindi nagpapatayan, nasa mga tao na gumagawi ng bahagya upang panatilihin ang espasyo sa isa't isa. Hindi sumagot ng mahaba si Helena. Hinawakan lamang niya ang kamay ni Matias ng mahina. At sa tahimik na sandaling iyon, mas nalaman ni Matias kaysa sa dati na hindi na niya pinapahalagahan ang Pilipinas sa mababaw na kahulugan. Ang nangyayari ay mas malalim. Iginagalang niya. Nag-aaral siya. At sa isang antas, sumusuko siya sa katotohanan na hindi na niya matatanggihan. Ang katotohanan na ang mundo ay walang iisang anyo lamang ng kaunlaran at ang mas maliit o mas tahimik na bansa ay maaaring may isang bagay na matagal nang nawala sa malalaking bansa. Nang humina ang malamig na liwanag, naramdaman niya ang isang bagay na parang bahagyang lungkot na halos sa kapayapaan, hindi sakit na lungkot, kundi lungkot ng isang taong alam na malapit nang matapos ang paglalakbay na ito at kapag natapos ito, kailangan niyang bumalik sa dating mundo, dating trabaho, dating sistema at dating buhay na naghihintay. Ngunit alam din niya na ang taong babalik ay hindi na ang parehong taong dumating sa Pilipinas sa unang araw. May isang bagay sa kanya ang permanenteng naayos muli, kahit wala pa siyang sapat na magandang salita upang buod ng lahat. Ngunit sigurado siya na pagdating ng araw ng pagbalik, hindi lang alaala ng lugar ang bitbit niya, kundi isang aral tungkol sa pagkatao, at ang aral na iyon ay maaaring sapat na malakas upang baguhin ang kanyang pananaw sa kanyang sariling trabaho at sa buong mundo sa loob ng mahabang panahon. Nang makabalik sa Europa, hindi naramdaman ni Matias na isa siyang tao na katatapos lang ng isang trip ng turismo, kundi isang tao na katatapos lang ng isang aral na tahimik ngunit malalim na sapat upang baguhin ang kanyang pananaw sa mundo. Nakaupo siya sa eroplano habang unti-unting lumalayo ang Pilipinas sa ilalim ng ulap at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya ginugol ang oras sa paglalakbay, sa pag-aayos ng trabaho o pagre-repaso ng iskediul ng buhay sa hinaharap. Umupo lamang siya ng tahimik, hinayaan ang bawat larawan na kanyang nakita na unti-unting magsama-sama sa iisang kahulugan. Nang makabalik sa Europa, nanatili siyang parehong tao sa paningin ng iba, laging nasa oras, mahigpit, nagpapahalaga sa pamantayan at katumpakan tulad ng dati. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang may isang bagay na nagbago na nang walang balikan. Hindi na niya matitingnan ang salitang mahuhusay na sistema nang makitid tulad ng dati dahil tinuruan siya ng Pilipinas na ang tunay na mahusay na sistema ay hindi lamang sistema na epektibo kundi sistema na may puwang pa rin para sa dignidad ng tao sa loob. Pagkatapos noon, sa bawat pagkakataon na kausap niya ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, mga junior o mga kabataan sa industriya, madalas niyang ikuwento ang tungkol sa Pilipinas,
Hindi bilang isang bansa na kaakit-akit para sa mga turista lamang, kundi bilang isang lugar na nagpaunawa sa kanya na ang kadakilaan ng isang bansa ay maaaring hindi nasa laki, kapangyarihan o pinakamalakas na boses, kundi nasa kakayahan nitong panatilihin ang pagiging malambing, paggalang at puso ng mga tao, gaano man kalaki ang pagbabago ng mundo. At iyon ang dahilan kung bakit hindi lamang siya pinahanga ng Pilipinas, kundi nagpakumbaba rin siya sa isa pang uri ng katotohanan ng kaunlaran.